Ito ang kwento ni Kevin, isang single father at may 2 anak. Yung isa ay isang special child. Medyo nahihirapan din siya sa pag-aalaga sa mga ito, kaya nga sabi ng kanyang kaibigan, ay bakit hindi daw siya mag-post sa Facebook? Makakahanap nga kaya siya ng mag-aalaga sa kanyang mga anak? Mahirap mag-isa sa buhay. Mahirap din maging isang ama na walang katuwang sa buhay. Naglalakad ngayon si Kevin, papunta sa kanyang farm. May kaya din naman siya dahil medyo may ilang ektarya din siyang lupain. May mga kalabaw at baka na pinaparami. Habang nakasakay din siya sa kalabaw niya, ay biglang nakasalubong niya ang kaibigang si Henry. "O pre, bakit parang malungkot yung mukha mo? Kaanin niyo lang ng sibuyas ah. Di ba jumakpat ka?" Sagot naman ni Kevin, Oo, nakabawi naman ngayon, pero hindi naman tungkol sa perang problema ko. Medyo napapagod lang. 35 na ako. Hindi naman na rin ako pabata. Naisip ko lang yung mga bata, kailangan nila ng isang ina na mag-aalaga talaga sa kanila. Alam mo naman dito sa baryo natin, bihira na siguro ang papatol sa akin. Tugon naman ni Henry, Yun lang ba pre? Alam mo ba yung Facebook? Nauuso yun ngayon. Pwede ka nang makakonek kahit sa malalayong tao. Kaya doon, pwede kang mag-post. Makipag-chat ka sa mga bebe girls. Maka-bebe girls ka naman dyan? Hindi naman sexy ang hanap ko. Meron pa kayang babae na mamahalin ako at tatanggapin ng mga anak ko, lalo na yung special child kong si Tintin. Tugon naman ni Henry, Meron yan pre, sigurado yan. Balitaan mo ako ah. Nang makabalik naman si Kevin sa kanyang bahay, ay nadatnan niya na tumatawa ang mga bata at nadatnan niya doon si Amelia na nakikipaglaro pala sa mga bata. Sabi nga ni Kevin na hindi naman na daw kailangan ni Amelia na ipagluto sila. Tumawa naman ang babae at sabi na okay lang, para na rin kitang kapatid at parang mga pamangkin ko na ang mga batang to no. Pagkatapos ng ilang sandali ay napabuntong hininga si Kevin at sinabing, Ang hirap mag-isa Amelia. Kailangan ng mga bata ng isang ina. 3 buwan na nga rin simula nung iniwan kami ni Isabel. Kinalimutan na yata kami. Sabi nga ni Henry kanina na mag-post daw ako sa Facebook at sa mga dating site. Nag-usap pa nga ang dalawa at umalis na nga rin si Amelia. Inasikaso na nga rin ni Kevin ang kanyang mga anak. Binasahan niya pa ito ng stories bago pinatulog sina Tintin at Tony. Pagkatapos ay kumuha nga siya ng isang bote ng alak sa ref. Saka nagpahangin sa terrace. Napatingin siya saglit sa labas bago naisip na kawin ang sinabi sa kanya kanina ni Henry. Nung una sa Facebook siya naghanap hanggang sa may nakita nga siyang app sa dating site. Nilagay na nga lang din niya ang profile niya. Isang gwapong magsasakang naghahanap ng papatol. Natawa na nga lang din siya sa ginawa niya. Teka, ganito na ba talaga ako kadesperado? May magtatangka nga kayang maligaw dito at mag-check sa profile ko. Di pale, nagbabaka sakali lang din naman. Hindi man sigurado, pero tama naman si Henry at Amelia Wala namang mawawala sa akin sa gagawin kong to. Pagkatapos nga niyang i-post yun, ay dumiretso na nga rin siya sa kama para matulog. Kailangan niya pa kasing pumunta sa bayan bukas para ipacheck ulit si Tintin. Sa kabilang banda, pagod si Lily Santiago. Pagkatapos ng mahabang shift, isa siyang nurse sa ospital. Akala ng dalaga ay okay na ang kanyang buhay. Pero isang araw, nung maaga siyang umuwi, ay nadatdan niya ang kanyang fiancé sa bahay na may ibang babae. Agad-agad niyang pinalayas ang nobyo niya sa kanyang apartment. Kahit makailang magmakaawa ito na muli silang magbalikan, ay hindi na ito pinatawad pa ni Lily. Basta, ayaw na niyang makita pa ang mga ito. Ngayon nga ay nakauwi na nga rin si Lily. Pagod na siya. Makalipas ang ilang oras, nagpa siya si Lily na kailangan niyang baguhin ang kanyang buhay.
Gusto niyang magsimula muli sa ibang lugar kung saan hindi niya makikita sina Martin na magkasama o makita ang pamilya nito. Wala rin naman siyang kakilala sa lugar na to dahil lumipat na nga ang kanyang mga magulang. Kaya anong ginagawa niya dito? Nanatili siya dahil kay Martin at sa kanyang trabaho. Pumuntong hininga, binuksan ni Lily ang kanyang laptop at nag-search. Napangiti nga siya at naghanap na nga lang din ng apartment. Habang nagsasearch ay may nakita nga siyang isang post. Isang gwapong magsasaka. Ewan ba ni Lily, pero na-curious siya dito. Napangiti pa nga ang dalaga habang binabasa niya ang mga information. Napansin niyang na-i-post lang ito ilang oras bago nagpa siyang mag-comment. Pinuksan niya ang kanyang email. Naisip niya kung ano ang mas malala na maaaring mangyari. Kamusta? Gwapong magsasaka. Ako nga pala si Lily, 29 years old. Isa akong pediatric nurse sa Children's Hospital dito sa amin. Bago ka magtaka kung bakit ako nagpa-comment, gusto ko kasing lumipat dyan sa Pangasinan. Malapit lang kasi dyan yung mga magulang ko. Kanina kasi, naghahanap ako ng pwedeng paglipatan na apartment. Hanggang sa nakita ko yung post mo, nabasa ko rin na meron kang special child na anak. Sakto, magaling akong mag-handle ng mga bata. Pwede rin ako maging personal nurse ng anak mo. PS, mabait ako. Kung may mga gusto ko pa rin malaman tungkol sa akin, replyan mo ko. Isasama ko rin tong picture ko, baka isipin mong scammer ako eh. Pagkatapos nga gawin iyon ni Lily, ay sinarado na nga rin niya ang kanyang laptop at humiga na nga sa kama. Nagising si Kevin nang bandang 5 a.m. para maghanda para sa biyahe papuntang bayan kung saan niya ipapacheck ang anak. Inimpake na nga rin niya ang lahat ng kailangan niya. Kumayak na nga siya at saka nagluto ng almusal. Habang kumakain, ay naisip nga niya kung may magre-reply kaya sa pinost niya kagabi. Sino ba naman kasi siya, di ba? Sige na nga, mamaya baka masaktan na ako pag walang nag-comment. Ibinaba na nga rin ni Kevin ang kanyang phone. Pagkatapos nilang mag-almusal ay inayos na nga rin niya ang mga anak nila na si Tony at Tintin. Pinagmasdan ni Tony ang papa niya na nag-aayos at bumulong kay Tintin. Sana may mommy din tayo. Madalas kasi busy si papa eh. Nakangiting sabi ni Tintin. Mama! Mama! Sabi ni Tony. Shh! Marinig ka ni papa! Ngumisi naman si Tintin at biglang sabi nga nito na, Papa! Papa! Naglakad pabalik si Kevin nang marinig ang kanyang anak na tumatawa at tinatawag siya. Kailangan niyang huminto at ngumiti. Natutuwa siyang natututo siya sa mga bagong bagay bawat araw. Palagi itong naluluha kapag narinig niyang masaya ang special child niyang si Tintin. Nilapitan ni Kevin ang anak at niyakap ito. Magtitimpla lang ako anak ng kape at isasalin sa termos tapos aalis na tayo ha? Habang naghihintay, kumulo ang tubig ay kinuha muli ni Kevin ang kanyang phone. At binuksan na nga niya ang kanyang phone at chinek ang post niya kagabi. Himala nga, may isang nag-comment pero narinig niyang sumigaw si Tintin. Kaya mamaya na nga lang niya babasahin yun. Umalis na nga rin sila. Parehong mahimbing na natutulog ang dalawang bata nang huminto siya sa parking garage. Tumingin si Kevin sa orasan at napansin niyang 9 a.m. pa lang, 10:00 pa ang kanilang appointment. Kaya nga nagpasya siyang basahin na nga yung nag-comment sa post niya. Agad na chinek ni Kevin kung sino ito at nabasa nga niya. Siya ay isang pediatric nurse at mahilig sa mga bata. Nag-scroll down pa nga siya bago i-click at i-zoom ang picture ng babae. Habol ang hininga niya na napasabi, Teka, totoo ba to? Ang ganda naman niya. Baka naman ito yung sinasabi ni Henry na mga poser at scammer. Hindi kaya? Pero kung totoo nga, bakit naman papatulan ng ganito kaganda ang post ko? Lily ang pangalan niya. Bagay na bagay ah. Para siyang isang bulaklak
na magbibigay ganda sa umaga. Umiling si Kevin at ngumisi bago pinindot ang reply button. Alam niyang kailangan niyang tumugon sa babaeng ito. Hello Lily. Una, kailangan kong sabihin na ikaw ay talagang maganda. Natutuwa akong makita kang may sense of humor. Masaya ako na nag-aksaya ka pa ng oras para mag-reply sa post ko. Ako nga pala si Kevin. Joke ko lang yung gwapo ako ah. Baka kasi mag-expect ka tapos magulat ka naman pala sa personal pag nakita ako. Mayroon akong 2 anak. Si Tony, 5 taon. Si Tintin naman, 3 na mahigit. Pinanganak siyang may Down syndrome. Pero matalino at masayahin siyang bata. Papunta kami sa ospital talaga ngayon para i-check up siya. Dagdag ko lang, hiwalay na nga pala ako sa dati kong kinakasama. Pero ibang story naman na yun. Ako lang din ang mag-isang nag-aalaga sa anak ko. Pero maganda naman dun sa amin. Medyo may malawak naman akong lupaing sinasaka at may mga hayop na inaalagaan. Ano pa bang gusto mong malaman? Teka, seryosong tanong. Paano wala kang boyfriend? Parang lahat ata, magkakandara pa kapag nakita ka eh. Nakakasakay ka na ba sa kalabaw? Gusto mo i-try? Maraming gusto pang sabihin si Kevin, pero sa ngayon ay yun muna ang nireply niya. Nag-send din siya ng mga iba pang pictures niya. Nagising nga si Lily na medyo masakit ang ulo dahil sa alak na ininom niya kagabi at natatawa sa sarili. Wala naman siyang work ngayon pero kailangan pa rin niya mag-grocery. Naalala niya na nag-comment siya sa isang post kagabi. Bigla namang nag-ring ang kanyang phone at doon lang niya napagtanto na mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Sinagot na nga rin niya ang phone at nakipag-usap sa kanyang kapatid na si Ara. Pagkatapos makipagtsikahan sa kapatid ay binuksan na nga niya ang post at napangiti nga ito nang makitang may nag-reply sa kanya. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Matapos basahin ang sagot ay napangiti siya. Parang sweet at ang funny na gwapong magsasaka. Teka, ma-check nga yung picture niya. Ang cute ng kasama niya. Ha, yung mga anak niya pala to. Mukhang carbon copy niya yung mga anak niya. At ang ngiti sa mukha ng batang si Tony, nagsasabing ipagmamalaki niya na maging katulad ng kanyang ama. Tumitig ito saglit bago buksan ang susunod na larawan. Nakasakay sila ng anak naman niyang si Tintin sa isang kalabaw at parang enjoy na enjoy nga sila sa simpleng buhay. Teka, makapag-reply na nga rin? Hi Kevin, natutuwa akong nag-reply ka. Nakita ko ng picture niyo. Tama ka naman, isa kang gwapong magsasaka. Wala namang problema sa akin kung may special child ka eh. Actually, masaya nga silang kasama. Bilang nurse, marami na akong na-handle na ganyang mga bata at nakakatuwa na sweet sila at madalas mahilig magbigay ng mahigpit na yakap. Sasagutin ko na rin yung ibang mga tanong mo. Oo, marami namang nanliligaw sa akin. Actually, nagkaroon ako ng boyfriend. Medyo tumagal din kami ng ilang taon at kailangan lang kaming maghiwalay. Niloko niya kasi ako eh. Nakasakay na rin naman ako sa kabayo pero sa kalabaw, hindi pa ano. Gusto ko nga rin matry eh. Ako naman ang magtatanong. May mga kapatid ka ba? Ano ang pakiramdam na mamuhay ng simple dyan sa bukid? Kamusta din pala yung naging check-up ng anak mo? Matapos tumugon, sa reply ni Lily ay agad niyang tinawagan ng kapatid. Para i-chika ulit ang ginawa niya. Excited na nga rin si Lily makita ang kanyang pamilya. At sa likod ng kanyang isipan, ay iniisip niya kung makikilala rin ba niya si Kevin sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, ay chine-check up na nga ulit si Tintin. Kaya nasa isang tabi sila Kevin at Tony. Iniisip na kung nag-reply na nga kaya ang babae. Ewan ba ni Kevin? Hindi naman niya kilala ang babae yun pero agad-agad bumibilis ang tibok ng puso niya. Kamangha-mangha kasi talaga ang mga nangyayari para ba silang may koneksyon. Siya ay kamangha-mangha. Sinong babae ang mag-aalaga ng mga anak ng isang lalaki na kasisimula pa lang niyang mag-email? Siyempre nurse siya pero iba pa din. Nakangiti nga si Kevin.
na parang baliw habang iniisip ni Lily. Napansin naman ito ni Tony. Pa, bakit po parang sobrang saya mo ngayon? Ano pong meron? Bumaba ang tingin ni Kevin sa kanyang anak at ginulo ang buhok. May iniisip lang ako, anak. Pero huwag kang mag-alala. Si Tony ay tumalikod at nilaro ang hawak-hawak niyang toys. Samantalang si Kevin ay muling ngumiti. Chinek niya at nakitang may reply si Lily, kaya nireplyan na nga rin niya. At kinuwento ang tungkol sa kanyang pamilya. Inad na nga rin ni Kevin si Lily sa Facebook. Nagpatuloy sa pagpapalitan ng mensahe sina Kevin at Lily sa buong hapong iyon. Pinag-uusapan ang anumang bagay at lahat ng naiisip nila. Nakaramdam nga si Kevin ng kung ano para kay Lily. Pakiramdam niya si Lily ay sweet, funny, caring at napakadaling kausap. Pagkatapos ng kanilang unang oras ng pagchat-chat ay natuwa nga si Kevin at mabuti na lang ay kinonvince siya ng kaibigang sini Henry at Amelia. Kakatapos nga lang ni Kevin sa kanilang huling appointment at naglalakad para kunin ang bagong machine na makakatulong kay Tintin. Napabuntong hininga at tumingin na nga sa kanyang telepono. Nagtatype nga si Lily at nagkukwento ito tungkol sa kanyang trabaho. Sabi pa nga nito sa Facebook ng kwento tungkol sa trabaho nito. Natatawa na nga lang si Kevin sa pagpapalitan nila ng convos. Para nga siyang nagbibinata muli. Sabi nga nito, kailangan na naming bumalik, Lily. Hindi muna ako makakapag-chat, ha? Kevin, matagal bang biyahe? Kung naiinip ka o gusto mo, pwede akong tumawag. Gusto ko yan. Paglabas ng bayan siguro, tulog na ang mga bata. Sabihan na lang kita para makapag-usap tayo mamaya. Ngumisi si Lily at nagpalitan na nga rin sila ng number. Lily, hindi na rin ako makakapaghintay na marinig ang boses mo. Pagkatapos naman nun ay agad na nga rin tinawagan ni Lily ang kanyang kapatid. OMG ate, ang saya niyang kausap. Nagsimulang tumawa si Ara at sabing, talaga ba? Paano mo nalaman? Sa comment lang kaya kayo nag-uusap. Syempre naman ate, inad ko siya sa FB. Tignan mo, nasa friend list ko na siya. Kevin Padilla ang full name niya. May pause bago humagikgik si Ara at sinabing, teka, mukhang tama ka nga. Gwapo siya. Para siyang nag-gym at wow. Yummy Tommy. Pero teka, parang may anak siya. Tumawa si Lily at sinabing, oo, isang 5 and 3 years old. Pero matagal na raw silang hiwalay ng asawa niya eh. Alam mo, napaka-sweet at nakakatuwa talaga siyang kausap. Yung tipong parang matagal na kaming magkakilala. Napakadali niyang kausap. Excited na nga rin siyang makita ko eh. Nakatira siya sa isang maliit na bayan sa Pangasinan. Ngumiti si Ara at sinabing, dahan-dahan lang sis ha. 2 weeks na ang leave mo. Nakapag-book ka na ba? Nagsimulang tumawa si Lily at sinabing, oo, diretso na rin ako dyan sa inyo. 2 weeks leave ko at excited na nga ako makilala si Kevin. Nag-usap pa nga ng mahigit 30 minutes ang magkapatid bago binaba ni Lily ang phone niya. Nang biglang, nag-ring nga ang phone ng dalaga. Hello? Isang baritonong boses ang narinig niya. Si Kevin to. Hindi ka naman busy, di ba? Sagot naman ni Lily. Hindi naman. Halos buong araw ko nangaatang kausap yung gwapong magsasaka eh. So, kamusta ang pagdadrive? Tsaka, ano palang nangyari sa check-up ni Tintin? Napabuntong hininga si Kevin at sumagot. Okay naman, except sa puso niya. Mas lumalapot daw ang dugo ni Tintin at mababang oxygen level. Inischedule siya ulit. Kumunot ang noo ni Lily. That doesn't sound good. Ano bang kondisyon ni Tintin kung okay lang malaman? Ipinaliwanag ni Kevin ang eksaktong kalagayan ng anak at sinabi niyang, hindi yun ang karaniwang kondisyon ng puso para sa mga batang may Down syndrome. So, kailan ka pala bibisita?
May exact date ka na bang naiisip? Natawa si Lily sa pananabik ng boses ni Kevin at sabing, last day ko sa work sa April 5. Patuloy sa pag-uusap nga ang dalawa habang nasa pagdadrive si Kevin. In-end call na nga rin nila nung nakarating na nga sila sa farm. Mabilis na lumipas ang mga araw at kahit nasa chat pa lang nakakapag-usap ang dalawa ay parang matagal na nga silang magkakilala. Miss na kita, ganda, sabi pa nga nito minsan. Napangiti si Lily nang ma-receive ang message na yun. Nag-aayos kasi siya ng mga gamit para sa nalalapit na pagpunta sa Pangasinan. Ako rin, nag-e-empake nga ako ngayon eh. Excited na ako na makita ka ng personal, Kevin. Ako din, gustong-gusto kitang makita, Lily. Parang ang tagal nating hindi nagkita. Parang magkakilala na tayo noon pa. Exactly, sagot naman ni Lily. Kasama ngayon ni Kevin ang kaibigang si Henry. Sabi pa nga sa kanya nito, pare, malala na yata ang tama mo ah. Malala pa sa asong ulo ang ngiti mo ngayon eh. Sino ba yung kausap mo? Sagot naman ni Kevin na naalala daw ba nito yung sinabi sa kanya na mag-post online. Agad nga niyang sinunod ang sinabi nito. Pagkukwento nga niya. Akala ko nga walang magkaka-interes eh, pero may isang babaeng naligaw mag-comment. Lily ang pangalan niya. Nilipat daw siya dito sa ospital sa Pangasinan. Isa siyang nurse. Hindi ko ma-explain. Basta ang sweet, nakakatawa at mukhang maalaga sa bata. Hindi nga kami nauubusan ng mga bagay na napag-uusapan eh. At sa totoo lang, alam mo kung paano? Kapag nakilala mong isang tao at pakiramdam nila ay kilala mo na sila ng tuluyan? Ganun na ganun si Lily. Mukhang nabigla si Henry at sinabing, Teka, ang dami mo na agad nasabi sa kanya. Parang hindi isang Kevin ang kausap ko ah. May picture ka ba niya? Pwedeng makita? Talaga? Ito siya, Kevin? Ang ganda niya ah. Kailan kayo magkikita? Malapit na pre. 2 weeks. 2 weeks siyang mag-i-stay dito para bumisita. Ngumiti si Henry at sabing, masaya ako para sa'yo bro. Pero okay lang sa kanya kahit may anak ka na? At nasabi mo ba sa kanya ang tungkol kay Isabel? Tumango si Kevin. Si Henry naman ay kinuha ang sarili nitong cellphone at chinek din niya mismo ang Facebook account ni Lily. At mukhang legit nga ito. Hindi katulad ng mga iba na poser lang at gumagamit ng ibang mga tao para makapang-scam. Dagdag pa ni Henry na i-video chat daw ni Kevin ang dalaga para naman makita niya kung mas maganda ito sa video. Napabuntong hininga si Kevin at nagpadala sa pang-uudyok ng kaibigan. Nag-message nga siya ulit dito. Sabi nga ni Kevin, hindi naniniwala ang kaibigan ko na nag-e-exist ka. Okay lang bang mag-video chat tayo? La, grabe ah. Pero sige, para naman mapatunayan ko. Lumingon siya kay Henry. Tignan mo pre, di ba? May pagka-joker ka rin. Pinundot na nga niya ang video call button at naghintay hanggang sa magpakita siya sa screen. Mas maganda pa siya sa video chat kaysa sa picture niya. Kumaway sa kanya si Lily at sinabing, Hi sa'yo, kaibigan ni Kevin. Totoo nga ako, hindi ako poser. Sabay tawa niya. Si Henry naman ay halos idikit sa kanyang ulo para lang titigan si Lily sa screen. Saka kumaway siya. Maganda ka nga. Akala ko isa lang matanda na gumagamit ng ibang picture eh. Oy, hindi ah. Totoo talaga ako, sabi ni Lily. Tinulak naman niya ito ng bahagya para sila naman daw makapag-usap. Nag-impake ka na ba? Tumango si Lily sa kanya at inikot niya ang phone at ipinakita sa kanyang box sa tabi. May mga gamit pa siyang hindi na i-impake pero inuunti-unti naman na raw niya. Nag-usap pa nga sila ng matagal-tagal. Sa tabi niya ay nakikiusyo pa nga rin si Henry kaya nilingon niya ito. Oh, di ba sabi ko sa iyo eh, totoo nga siya. Biglang may nag-text kay Lily. Wait lang Kevin ah, nahulog daw yung mama ko eh, mukhang nabalian. Babalikan kita mamaya, okay? Sige, ingat ka ha. Sagot naman ni Kevin.
Tinawagan ni Lily ang kanyang supervisor at sinabi sa kanya ang nangyari. Nagalit ito dahil nagdadahilan lang daw siya. Busy rin daw ngayon sa ospital kaya hindi siya pwede agad-agad mag-leave. Sir, kailangan ko nga po pala talagang umuwi ng probinsya. Nanay ko po ang nadulas at nabalian. Tsaka aalis naman po ako malapit na eh. Kung hindi ka magre-report mamaya sa duty mo, Miss Lily, tatanggalin kita. Ikinalulungkot nga niya na ganoon ang tingin sa kanya ng kanyang sir. Pero totoo po ang sinasabi ko. Meron po akong emergency sa pamilya at makikipag-usap ako sa board. Kasabay nito, ibinabana ni Lily ang tawag at tinawagan ang pangunahing numero ng ospital upang makipag-usap sa direktor ng hospital. Pagkatapos niya makipag-usap sa kanila at sabihin sa kanila kung ano ang nangyari, ay pinayagan naman na si Lily. Pagkatapos noon ay agad na gumayak si Lily para pumunta ng Cubao at doon siya sasakay ng bus pauwi ng probinsya. Dumaan muna siya sa ospital dahil kinausap niya ang direktor niya tungkol sa kanyang supervisor na daig pa ang may-ari ng hospital. Binati siya ng direktor at muling humingi ng tawad. Inabot din sa kanya ng direktor ang isang saliyadong sobre na may nakasulat na a-applyan niya next sa hospital. Pagkatapos nun, dumiretso na nga rin siya pa Cubao. 11:00 ng gabi ang nakuha niyang tiket. Kaya habang naghihintay ay tinawagan muna ni Lily ang kanyang kapatid. Any update, Ara? Parang pagod si Ara at sabi nga nito, kailangan daw ng operasyon eh. Nabali ang balakang ni Mama. Kailan ka ba darating? Pumuntong hininga si Lily at sinabing, nandito na ako ngayon sa bus station. 11:00 pa ang alis ng bus kaya baka madaling araw na ako makarating sa bayan. May masasakyan pa kaya akong taxi o tricycle nun? Sagot naman ng kapatid, okay lang sis. Magpahinga ka na rin dyan. Habang naghihintay, I'll see you soon. Nag-aalala nga si Lily para sa kanyang ina. Maya-maya ay nagpasya nga siyang tawagan si Kevin. Agad naman itong sinagot ni Kevin. O Lily, kamusta na yung mama mo? Napangiti si Lily dahil agad sinagot ni Kevin ang kanyang tawag. Saka pinaliwanag ang nangyari sa kanyang ina. Sagot ni Kevin, sorry sa nangyari, pero at least mas mapapaaga ang iyong pagpunta dito. So, anong plano mo kapag dating mo dito? Natahimik si Lily saglit at saka sinabing, hindi ko nga alam eh kung may masasakyan pa ba ako mamaya pagdating sa terminal dyan papuntang ospital. Narinig niyang tinawag ni Kevin si Henry at nagtanong, pre, okay lang ba? Dito ka muna? Bantayan mo lang muna ang mga bata. Sagot naman ito, sure, wala namang problema doon. Bumalik sa phone si Kevin. Kung gusto mo, sunduin na lang kita at ihatid sa ospital. Hindi mo kailangan gawin yun, Kevin. Paano mga bata? Ngumiti si Kevin at sinabing, okay lang sila. Nandito si Henry at okay naman sa kanya na siya ang magbabantay sa mga bata ngayon. Kung ganoon ka nag-aalala tungkol dito, pwede rin naman na dumaan muna tayo sa bahay mamaya kapag sinundo kita bago tayo tumungo para sa ospital. Nakikita mo na okay na sila. Napangiti si Lily at napaka-sweet naman daw ni Kevin. Hindi talaga nito ine-expect na dahil lang sa pag-reply niya dati sa past nito ay ganoon na ang pag-aalala sa kanya ni Kevin. Bahagya si Kevin natawa at sinabing, ganun talaga ang tadhana. Tsaka, may pag-i-stayan ka na ba? Malapit dito sa ospital? Kung gusto mo, pwede kang tumuloy dito sa bahay. Kung hindi ka komportable, may separate room naman kami. Makakatipid ka ng ilang oras kaysa uuwi ka pa sa bahay niyo mismo. Baka hindi ka rin kasi makahanap ng hotel pagdating mo kasi madaling araw na yon. Napasarap nga si Lily sa pakikipag-usap sa binata hanggang sa nagtawag na nga ang konduktor at yun na nga ang sasakyan ni Lily. Nagpaalam na nga rin siya kay Kevin. Kita na lang daw sila mamaya sa terminal. Bago si Lily makaupo ay nagring ang kanyang phone at napangiti. Paano? Si Kevin ang nag-text at sabi nito sa kanya, see you soon beautiful.
Magpahinga ka sa biyahe mo. Dumating si Kevin sa terminal ng bandang 3:00. Tinitigan nga niya kung dumating na ba yung bus na sinakyan ni Lily. Pero mukhang wala pa naman. Umupo si Kevin sa waiting area malapit sa may bintana kung saan makikita mo ang lahat ng lumalabas sa gate. Tinawagan din niya si Henry at kinumusta ang mga bata tsaka nakarating na daw ba si Ara doon sa bahay niya. Okay lang mga bata pre. Tsaka oo, nandito si Ara. Kung gaano kaganda pala si Lily, ganoon din yung kapatid. Anyway, nagkakape kami ngayon dito sa may sala. Tugon ni Kevin. Sige, pagpahingahin mo na rin siya. Baka kung ano pang gawin mo dyan ha. Teka, kausapin ko nga, baka nililingkis mo na. Binigay nga ni Henry ang phone kay Ara at pinaalalahanan naman ito ni Kevin na kapag may ginawa daw masama ito, ay agad lang siyang tumawag. Tumunog ang phone ni Kevin makalipas ang ilang minuto at pinapaalam ni Lily na nakarating na nga siya. Sige, nakita ko nga yung bus na sinakyan mo. Nandito ka na pala, Kevin? Oo naman, mga 30 minutes na ako dito. Diretso ka na, sa labas doon na tayo magkita. Puting pick up. Yun ang sasakyan ko. Huminga ng malalim si Lily. Parehong kinakabahan at excitement nga ang nararamdaman niya. Kakakilala lang niya. Kamanghamanghang lalaki ni ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Sobrang inaasikaso din siya. Sa katunayan ay nandun na nga ang kapatid niya sa bahay nito. Natawa na nga rin si Lily sa message ng kapatid kasi guwapo daw yung sumalubong sa kanya doon sa farm. Yung Henry ang pangalan. Dagdag pa ni Ara, sis, parang jackpot ka kay Kevin ah. Parang napakabait. Napangiti na nga lang din ng dalaga at tumiretso muna sa CR para mag-ayos-ayos. Mukha kasi siyang haggard dahil sa ilang oras na nakasakay sa bus. Nag-toothbrush pa nga siya nang wala sa oras. Sa wakas, naghanda na nga siya. Huminga ng malalim at nagsimulang maglakad patungo sa exit. Si Kevin naman ay napabuntong hininga nang una niyang makita ang babaeng naglalakad papunta doon. Mas maganda ito talaga sa personal at muli siyang kinabahan. Ngumiti rin naman si Kevin at naglakad palapit sa exit. Inilagay niya ang kape sa tabi at kitang-kita niya na nagulat si Lily nang makita siya. Medyo awkward pa nga na nag-hi ito sa kanya. Hi Kevin. Agad namang tumango ito. Pinigyan ito ng yakap ni Kevin. Hi Lily. Sabay abot dito ng kape. Salamat ah. Isa ka talagang lifesaver. Inabot nga rin ni Kevin ang dalang gamit ng dalaga at saka hinawakan ng kamay nito. Nakaramdam siya kung magagalit si Lily. Nang ngumiti ito, ay pinagsiklop ang mga daliri nila. Nakahinga si Kevin ng maluwag. Napatanong nga rin si Lily kung maganda ba ang lugar nito. Ngumisi si Kevin at nagsimulang ilarawan ang bayan. Nagtama rin ang kanilang mga mata at parang hinihigop siya nito palapit. Pilit pinipigilan ni Kevin ang sarili. Baka mahalikan niya ang dalaga nang wala sa oras. Dumiretso na nga rin sila sa sasakyan. Nang nasa biyahe na nga sila, ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay at mas makilala ang isa't isa. Natutuwa si Lily na tila hindi sila nauubusan ng mga bagay na pag-uusapan at komportable nga sila sa isa't isa. Nakarating nga sila sa farm. Medyo pabukang liwayway na nga rin. Napanganga si Lily. Ang ganda dito, Kevin. Sariwang-sariwang hangin ah. Natatawa si Kevin at sinabing, maghintay ka hanggang sa makita mo ito mamaya kapag nagliwanag na. Mas ma-appreciate mo ang ganda. Pumasok na nga rin sila sa bahay. Dahan-dahan ngang binuksan ni Kevin ang pinto at biglang may lumabas na babae at saka agad niyakap ang dalaga. Pinakilala nga niya ito na kapatid niya. Pumasok na nga rin sila sa loob at mukhang agad ding nagkaroon ng something kina Ara at Henry. Inasikaso na nga rin ni Kevin ang mga bisita at tinuro ang mga kwarto nito. Tumikim si Henry at tumingin kay Lily. May kailangan ka bang sabihin?
Ngumiti si Henry at sinabing, "Huwag mo siyang sasaktan. Masyado na siyang maraming pinagdaanan." Ngumiti nga si Lily at sabi nga nito, "You are a good friend to him, Henry. Salamat at binantayan mo ang mga bata, kaya nasundo niya ako. Huwag kang mag-alala." Tinuro nga rin ni Kevin ang CR. Habang naglalakad sila, nakita nila si Tony na lumabas ang kwarto. Kinukusot ang kanyang mga mata. Tumingala ito at sinabing, "Pa? Sino po siya?" Ngumiti si Kevin at sabing, "Hey buddy, maaga pa, matulog ka pa." "Naiihi po ako eh, pero sino po siya?" "Anak, ito nga pala si Lily, kaibigan ko." Ngumiti si Tony at sabing, "Hello po ma'am." Bumaba si Lily sa antas ng bata at ngumiti. Sinabing, "Ikinagagalak din kitang makilala." Nagsimula ngang humagikik si Tony at sinabi ni Kevin na, "Sige na anak, umihi ka na at bumalik ka na sa pagtulog para mas lumaki ka pa." Papa, malapit na rin namang sumikat po ang araw eh." Natawa na nga lamang si Kevin at sinabing, "Sige na, bumalik ka na at kaming mga matatanda matutulog pa. Pero mamaya, maglalaro tayo basta nakatulog ka, okay?" Niyakap siya ni Tony at tumakbo sa banyo bago bumalik sa kama. Nag-good night na nga rin si Lily. Tugon naman ni Kevin, "Nako, baka mahirapan ako matulog niyan." "Ha? Bakit naman?" "Hindi ka kasi mawala sa isip ko eh." Banat nga nito kaagad. Hinampas siya ni Lily. "Kevin, sige na nga, matulog ka na." Nagsimula si Lily tumawa bago binigyan ng isang mahigpit na halik si Kevin. Hinalikan naman ni Kevin ang noo ng dalaga at nag-good night na nga rin. Pagkatapos i-check ang mga anak ay pumunta na nga sa sala si Kevin. Nakita niyang nandoon pa pala si Ara. Tinanong ni Kevin kung okay lang daw ba. Lumingon siya at sinabing, "Gusto lang kitang makausap bago ako matulog." Huminga si Ara ng malalim at sinabing, "Alam mo bang si Lily ay isa sa mga pinakamababait na taong makikilala mo, Kevin? Sobrang maalaga at mapagmahal siya kapag naging ka-close mo na siya. Pero kahit ganun, sinaktan pa rin siya ng kanyang dating nobyo. She is open and so honest. At ang gusto kong sabihin, kapag pinapasok ka niya sa buhay niya, paniguradong mag-iiwan ka ng marka sa kanya. Kaya sana, huwag mo siyang sasaktan, Kevin. Sinasabi ko sa'yo ngayon, nasaktan na siya ng sobra." Tumingin si Kevin kay Ara at ngumiti. Bago sinabing, "Wala akong intensyon na saktan siya. Sa totoo lang, nahuhulog na nga rin ako sa kanya. She's amazing. Katulad niya, nasaktan na rin ako kaya hindi ko na sa kanya ipapadama yun." Tumayo na nga rin si Ara at dumiretso na nga sa kwarto. Umiling si Kevin at nagtungo sa kusina. Nakita niyang nakaupo na naman doon si Henry. "Akala ko umuwi ka na para matulog." Tumawag si Henry at sinabing hindi pa. "Siyempre kailangan kong asikasuhin ang mga bisita mo. Tsaka yung mga anak mo, baka paggising ng mga yon. Tsaka baka maagang pumunta ng ospital si Labidabs mo." Natawa si Kevin at sinabing, "Wala pang kami, Henry." "Hay nako Kevin, maniwala ka sa akin. Hindi mo palang alam. Pero mag-ingat ka lang, Kevin. Wala sa amin ang gustong makita kang nasasaktan. Kung nararamdaman mong espesyal siya, gawin mong lahat ng magagawa mo para mangyari yun. Natanong mo na ba siya kung ano ang nararamdaman niya sa'yo?" Sagot naman ni Kevin, "Masyado pang maaga, Henry. Tsaka may mga pinagdaraanan din siya. Pero of course, tatanungin ko rin naman siya kapag okay ng lahat." Hindi alam ni Henry sa sandaling iyon na bumababa si Lily sa hagdan para kumuha ng tubig. Nang marinig nitong nag-uusap sila, ay hindi na ni Lily gustong makagambala pa, kaya bumalik na nga siya sa room niya. Ilang oras pa lang, nakatulog nga si Kevin nang nagising siya sa tunog ng pagtawag sa kanya ni Tintin. "Daddy, Daddy!" Agad itong pinuntahan ni Kevin. "O anak, bakit ang aga mo naman atang nagising ngayon?" Humagikking ang bata at sinabing, "Miss Daddy." Napangiti naman si Kevin. "Oo anak, miss din kita.
Matulog ka na. Ayaw ko po. Gusto ko play, Daddy. Sige anak, nood na lang muna tayo ng cartoons, okay? Tumango naman dito si Tintin. Siyempre, mahaba nga ang pasensya dito ni Kevin dahil special child. Yay! Cartoons na higaan ni Daddy. Shh anak, tahimik ka lang. May mga bisita tayo. Bisita po? Maikling tanong ni Tintin. Oo anak, mamimit mo sila maya-maya. Nandyan si Lily, si Ara, at yung baby girl nito na si Jelly. Mag-play kayo ha? Ngumiti si Tintin at sinabing, Girls ba sila, Daddy? Oo anak, babae sila. Okay Daddy, quiet na po ako. Lika na po, puntahan na natin sila. Dahan-dahan si Kevin at Tintin naglakad at nadatnan nga nila si Lily na gising na. Kumindat si Kevin at dahan-dahang naglakad si Tintin patungo sa kama. Ngumiti si Lily at bumulong si Tintin. Daddy's girl, gising na. Oo anak, pero yung kalaro mong si Jelly tulog pa. Bulong pa ng bata. Anong name niya, Daddy? Siya si Lily. Ngumiti ang dalaga at sinabing, Hello Tintin. Nagpabuhat naman ang bata at gusto daw nitong tabihan yung babae sa kama. Natawa naman si Kevin dahil matutulog pa daw ang tita Lily niya. Okay lang Kevin, gusto ko nga siyang ihug eh. Nag-smile na nga rin si Tintin. Daddy, quiet naman po ako eh. Tabi lang po ako. Pagkaakyat nga ng kama ni Tintin ay agad itong tumabi kay Lily. Napangiti si Kevin sa sobrang kakyutan ng dalawa. Nagpaalam na nga rin muna siya. Nabababa na nga ng hagdan. Natatnan niya si Henry at tinatanong siya sa kung ano na naman daw ang meron sa ngiti ni Kevin. Tumabi nga siya saglit kagabi kay Lily sa kama niya. Tumaas ang kilay ni Henry at sinabing, Nag-uusap lang? Oo naman pre, kakakilala lang namin. Pero alam mo naman, di ba? Si Tintin, medyo nangingilala ng tao. Pero iba siya kay Lily. Nilapitan pa nga niya ito agad eh. At ayun, nakahiga sa tabi niya ngayon. Umisi si Henry at sinabing, mukhang special nga si Lily. Pagkakwento noon ay nagtimpla na nga rin siya ng gatas. Saka bumalik sa kwarto at naglakad na nga sa pinto at sumalubong sa kanya. Ay nagpaantig sa kanyang puso. Si Tintin at si Lily sabay natutulog at magkayakap pa nga talaga. Agad din nilabas ni Kevin ang kanyang phone para kumuha nga ng ilang mga larawan. Makalipas ang 2 oras nang magising siya sa ingay na narinig, bumangon siya at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Lily. Kung saan nakita niyang tulog pa rin si Tintin. Tumingin siya sa ibaba at napansin nga niyang nakatingin sa kanya si Jelly. Humisi ito sa kanya at sabing, Milk! Maya-maya ay may dumating na babae at ito nga si Amelia na may pagtataka sa muka. Teka, ano nangyayari dito? Tumawa si Kevin at inakay si Amelia papasok sa kusina habang kinuwento kung paano niya nakilala si Lily. Na matapos na nga sila ay tumakbo si Tony pababa ng hagdan at nagsimulang magsasalita. Binuhat muna ito ni Kevin. Easy anak, natutulog pa ang iba. Tumingala si Tony at sinabing, Daddy, wala po si Tintin sa kwarto niya. Chinek ko na po. Ngumiti naman si Kevin at sabi nga nito, Oo anak, kasama niya ngayon si Lily. Tumingala si Tony sa tatay niya at sinabing, Yung babae po kagabi? Natawa si Kevin at sabing, Oo anak, tsaka yung babaeng nakaupo sa sofa ngayon at yung maliit na babae ay si Ara at si Jelly. Dito muna sila titira, okay? Naaksidente kasi ang mama nila at nasa malapit na ospital. Sagot ni Tony. Kinagagalak ko po kayong makilala ma'am. Sana maging okay din ang mami niyo. Pinagmasdan ni Kevin ang paglambot ng mukha ni Ara bago niya sinabing, Salamat ha, ang cute mo naman. Nagtawanan nga ang lahat habang pinababa nga ni Kevin si Tony para
magalmusal. Lumingon si Amelia para makita ang isang magandang babae na nakahawak kay Tintin. Ibinalik niya ang tingin sa mukha ni Kevin. Natatawang tinulak nito ang balikat at sinabing, "Hoy Kevin, naglalaway ka." Kinuha na nga rin niya si Tintin at sinabing, "Nakatulog ba kayo?" Tumawa si Lily at sinabing, "Oo, narinig din namin na mukhang nagkakasiyahan kayo dito kaya sasali na rin kami. Di ba Tintin?" Humagikgik ang bata at sabing, "Yay, Lily!" Sagot naman ni Amelia, "Ikaw ba si Lily?" Masaya akong makilala ka. Ako nga pala si Amelia, kapatid ni Henry." Ngumiti si Lily kay Amelia at sinabing, "Oo nga, nakwento ka na niya. Nice to meet you." "Alam mo ba yung si Kevin?" Agad na tinakpan naman ni Kevin ang bibig ni Amelia at sabing, "Akala ko ba magluluto ka na?" Natawa na nga lang si Amelia at pumunta naman na sa kusina. Maya-maya nang nakaluto na nga rin si Amelia ng food, ay inakay na ni Kevin si Lily at tinawag ang ibang papuntang kitchen. Bulong pa nga niya sa dalaga na, "Ang ganda mo ngayon Ngumiti at namula si Lily. Umupo ito sa tabi ni Lily at inilagay si Tintin sa kanyang upuan bago siya sinimulang pakainin. Nakaupo silang lahat at nag-uusap at mas nakikilala nila ang isa't isa habang kumakain ng almusal. Nang matapos ay pinaalam na nga si Jelly at Tintin kay Amelia. Ngumisi si Tintin at sinabing, "Tintin, big girl!" Yumuko naman ito at hinalikan si Tintin sa noo, sabay sabing, "Oo, big girl ka na. Big girl ka na talaga, Tintin." Nang mga sumunod naman, ay hinatid na nga rin ni Kevin sa Lily. Agad na dumiretso si Lily sa room ng kanyang ina. "Ma, kamusta ka na? Umayos na bang pakiramdam mo?" Tanong ng dalaga. Dahan-dahan namang nagsalita ang ina ng dalaga. "O anak, bakit andito ka? Umuwi ka pa talaga dito ng probinsya. Okay lang naman ako dito Ma, may papakilala nga pala ako sa'yo. Si Kevin po." "Nice to meet you po," sabi rin ni Kevin. Ngumiti rin naman ang ina ni Lily. Magsasalita pa nga rin sana ito nang dumating na ang nurse at may gagawin daw na check-up kay Mrs. Santiago. Kaya napilitan na nga rin silang lumabas at maghintay doon. Sabi naman ni Kevin na siya na muna ang magbabantay at ite-text na nga lang sila Lily at Ara kung ano ang sasabihin ng mga nurse. Tumango naman si Lily at iche-check daw nila kung naghahanap pa rin ng pediatric nurse. Tuwang-tuwa namang bumalik si Lily at sabi nga nito na sakto daw dahil naghahanap ng empleyadong ospital. Sabi naman ni Lily, "Kevin, buti nga na-hire ako agad Kaya ngayon, kailangan ko na rin maghanap ng apartment na pwede kong pagstayan." At offer naman ni Kevin, "Pwede ka naman dun sa amin magstay. Okay lang naman dun sa guest house. Wala naman kasing gagamit dun." Ngumiti si Lily at sinabing, "Okay lang naman. Ayoko namang abusuhin ang kabaitan mo, Kevin." "Ano ka ba, Lily? Diba sabi ko nga sa'yo, masaya ako na pinatuloy kita dun sa farm." Tumango na nga lang din ang dalaga at pag-usapan na nga lang daw nila ito mamaya. Ilang araw pa nga lang din ang nakalipas ay para talagang kilalang kilala na ng dalawa ang isa't isa. Ngayon ay naglalakad nga sila sa bayan para bumili ng makakain nang mapansin ni Lily na parang hindi maipinta ang mukha ni Kevin. Kaya napatanong na nga lang din si Lily na, "Kevin, kung ano man yung gumugulo sa isip mo, sabihin mo na. Kanina ka pa dyan nakatitig sa malayo "Wala naman, Lily. Nabibigla lang din ako sa bilis ng mga pangyayari sa ating dalawa. Parang kailan lang nung nag-post ako, diba? Tapos bigla-bigla kang dumating sa buhay ko. Ngayon, heto ako. Nandyan ka sa tabi ko. Parang tayo na nga Tanong naman ng dalaga. "Bakit? Gusto mo na bang maging tayo?" "Pwede ba, Lily? Gusto ko lang itanong kung pwede bang maging tayo. Alam kong masyadong mabilis pero pakiramdam ko ganun naman na tayo, diba? Alam mo na, will you be mine?" Sagot naman ni Lily, "Oo naman, Kevin. Ganun din ang nararamdaman ko. Ewan ko ba? Parang may kakaiba kang karisma. Ang lakas mo tuloy sa akin." "Salamat, Lily Tama nga si Henry.
kasi sinabi niya sa akin na ako lang daw ang hindi nakakakita. Natawa naman si Lily. Matalino yung kaibigang mong yan Dagdag naman ni Kevin. Alam mo bang si Henry parang may gusto sa kapatid mo? Pero mahiyain yun. Sabi kasi niya, baka wala ng babae ngayon na papatol sa kanya. Ilang taon na rin nung naaksidente siya. Tapos naapektuhan yung pagkalalaki niya. Baka daw hindi na siya magkaanak pa. Sinend naman ng doktor ang result ng x-ray at test na ginawa nila sa email ni Lily. At nakita niya na mukhang matatagalan nga ang paggaling ng kanyang ina. Mabuti na lang din pala ay nandito na nga rin si Lily sa probinsya at mas mababantayan na niya ngayon ang kanyang ina. Pagkatapos nga ring maglakad-lakad ang dalawa ay pumasok na nga sila sa loob. Masaya naman silang sinalubong ni Tintin at sabi nga nito, "Yay, Lily!" Dahan-dahan si Tintin tumayo at pumunta kay Lily. Itinaas ng bata ang mga braso para magpabuhat nga dito. Binuhat naman siya ni Lily at niyakap ng mahigpit bago niya sinabing, "Hello again, Tintin." Sabi naman ni Kevin, "Ay anak, wala man lang bang hi kay daddy mo?" Tumingin si Tintin sa ama nito saka binalik ang atensyon kay Lily. "Yay, Daddy! Pinabalik mo po si Lily dito sa atin." Nandun din naman ang kapatid ni Henry na si Amelia. At sabi nito na, "Mukhang napalitan ka na Kevin may bagong paborito na si Tintin." Tuwang-tuwa nga rin ang dalaga kay Tintin kaya hinalikan nga niya ang pisngi nito. Kumiti ang bata at saka sinabing, "Daddy, kiss mo din Lily." Ngumisi si Kevin at humalik na nga lang din sa pisngi ni Lily. Lumabas din naman si Tony mula sa kwarto. "Oh, kamusta ka anak? Nakatulog ka ba ng maayos?" Tumango naman si Tony saka mukhang may hinahanap. "Tay, nasaan pala si Tita Alice at saka si Jelly? Alam mo ba Tay, gustong-gusto namin ni Tintin kalaro si Jelly, ang bait niya." "Sige anak, pagkagising niya maglalaro din kayo, okay?" Nagpaplano din naman sila Kevin na kunin ang iba pang gamit ni Lily dahil dito na nga rin talaga gustong magstay ng dalaga. Sakto namang sabi ni Henry na siya na daw ang magbabantay sa mga bata habang nasa Manila ang mga ito. Bigla rin namang tumawag ang ina ni Kevin at in-inform siya na inatake ang kanyang uncle. Samantala dagdag ng ina ni Kevin, "Anak, kamusta pala? May nakwento sa aking si Henry." "Narinig ko na may bago ka raw kasintahan?" Nakangiting sabi ni Kevin. "Okay na okay siya, Nay. Ang bait, nakakatawa at napaka-sweet. Tsaka ito pa, gustong-gusto siya ng mga bata. Laging gustong magpabuhat sa kanya ni Tintin." "Masaya ako para sa iyo anak. Teka, paano nga pala kayo nagkakilala?" Sinimulan na nga rin ni Kevin ang pagkukwento. Mula sa pagpo-post niya kung paano napadpad dito si Lily at ngayon ay nandito na nga sa farm na nakatira. Tanong ulit ng kanyang ina, "So, lilipat siya dito sa probinsya?" Nakangiting sagot naman ito, "Opo ma, baka kunin nga rin namin yung ibang gamit niya sa mga susunod na araw." "Mabuti yan anak. Siya nga pala, papunta dyan yung dalawang kapatid mo. Ikaw nang bahala sa kanila ha? Alam mo naman, matanda na kami at kung may mangyari sa aming hindi maganda, ikaw ang tumulong sa kanila." Marami pang napag-usapan ng dalawa hanggang sa binaba na nga rin ni Kevin ang tawag. Matapos matulog, ang mga bata ng gabing yun ay magkayakap na nga ngayon sina Kevin at Lily sa sofa habang nanunood ng TV. Nung natapos ang pinanood ay dumiretso na nga rin sila sa kani-kanilang mga kwarto. Kinabukasan ay maaga na nga rin gumising si Kevin dahil papunta na nga sila sa Manila para kunin ang mga gamit ni Lily. Pagdiretso niya sa kwarto ng babae ay laking gulat niya. Nakita niya ang anak niyang si Tony na nakayakap sa mga braso ni Lily. Huminga si Kevin ng malalim at dahan-dahan niyang kinuhanan ng litrato ang anak at napangiti dahil mukhang ito na ang babaeng pakakasalan niya balang araw at sana magkaroon pa ng maraming anak.
Bagamat ayaw niyang gambalain sa pagtulog si Lily, ay marahan niya itong ginising. Gumayak na nga dahil aalis na nga rin siya. Nagising nga rin si Tony. "Hi Daddy." "Hi anak, mag-ayos na rin kami ha. Luluwas kasi kami ngayon pa Manila." "Di po ba kami pwedeng sumama Tintin? Hanggang kailan po kayo mawawala?" Hinalikan ni Lily ang noo ni Tony. Sabay sabing, "Mga 2 to 3 days lang naman." "Tay, sama na po kasi ako. Tutulong ako sa pag-ayos ng mga gamit ni Tita Lily." Ngumiti naman si Kevin at sabing, "Oo anak, alam kong kayang-kaya mo kaming matulungan pero ngayon ang kailangan mo, bantayan ng kapatid mong si Tintin at yung kaibigan mong si Jelly, okay? Huwag kang mag-alala, bibigyan ka namin ng pasalubong pagbalik." "I'm sure matutulungan mo kami but we need you here to help look after Tintin and Jelly." Niyakap ni Tony si Lily at pagkatapos ay ang kanyang ama bago tumakbo na nga lang sa kanyang silid. Pinanood siya ni Kevin bago lumingon kay Lily at sinabing, "Tita Lily, crush ka ata ni tatay." Tumingin naman ang batang si Lily. Ngumiti bago sumagot, "Masaya nga ako kung ganon." Pagkatapos nun ay gumayak na nga rin ang dalawa. "Lily, hindi mo ba narinig na tinatawag kita?" Tumingin si Lily sa babae, sabay sabing, "Maayos ang pandinig ko. Kung gusto kitang kausapin, dapat kanina pa ako huminto." Halos maiyak naman ang babae at sinabing, "Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad pa?" Sarkastikong tumawa naman si Lily at sinabing, "Patawarin ka? Okay sige, pero hindi ibig sabihin nun ikakausapin na kita ulit at kakalimutan ko yung ginawa mo sa buhay ko." Sagot naman ng babae, "Lily, kakalimutan mo na lang ba ang 23 years nating pagkakaibigan?" Tumawa naman si Lily, "Ikaw ang may gawa nun, hindi ako. Akala ko pa naman excited ka na maikasal ako sa ex ko. Yun pala, inaahas mo na ako." Magsasalita pa sana si Mia nang may isang lalaking lumapit at sinabing, "Mia, andito ka na pala." Lumingon ang lahat sa lalaki na bagong dating na napasabi na, "Lily?" Hindi naman ito pinansin ni Lily, sabay sabing, "Mia and Bart, have a nice life. Kevin, tara na. Bilhin na natin yung mga kailangan natin para makabalik na rin tayo." Hinawakan ni Kevin ang bewang ng dalaga na para bang inaangkin ito. Ang akala ni Lily, isang araw ay ikakasal siya sa lalaking ito at magkasama sila na bubuo ng magandang buhay. Pero nagkamali pala siya nang maimpake nga rin nila ang mga gamit. Ay dali-dali rin silang umuwi ng Pangasinan. Nakarating na nga rin sila sa bahay ni Kevin. Excited na nga rin ang babae na makita muli ang mga bata para mayakap ang mga ito. Dito ay na-realize ni Lily na kung hindi matutuloy ang magandang relasyon nila ni Kevin ay masasaktan siya dahil sobrang napalapit na nga siya agad kay Tintin at Tony. Tumigil sandali si Kevin sabay sabing, "Sa wakas, nakauwi na rin tayo sa bahay." Ipinarada ni Kevin ang sasakyan at umikot na nga para tulungan si Lily na bumaba. Hinila niya ito sa kanyang mga bisig, hinalikan at niyakap. Saka sabay silang pumasok. Nang buksan nila ang pinto ay nadatnan nila ang kapatid ni Lily na si Ara at si Henry na magkatabi at nasa gilid nila ang mga bata na mahimbing na natutulog. Natawa si Kevin. Agad nga ring naalimpungatan si Tony. "Hi Tay." "Hi din anak, naging okay lang ba kayo dito?" Tumango si Tony habang kinukusot ang mga mata at kumakapit sa mga braso ni Lily. Ngumiti siya at niyakap siya ng mas malapit bago tumingin kay Kevin. Sabi niya, "Buddy, matulog ka na ulit para lumaki ka pa ha?" Tumango si Tony at inabot ang kanyang ama na sumandok sa kanya bago inabot ang kamay kay Lily. Habang paakyat sila sa hagdan, sinabi ni Henry na sigurado silang magsisimula na magmukhang isang pamilya. Kinabukasan naman ay biglang pumasok si Elise, ang kapatid ni Kevin, sa kwarto niya at may hawak-hawak itong cellphone. Nagtataka si Kevin kung bakit may
luhang tumutulo sa mukha ng kapatid. Sinubukang magsalita, ngunit namamaos siya sa pagiyak. Kinuha ni Kevin ang telepono at niyakap ang kapatid. Ma? Anong nangyari? Hay anak, mabuti at kasama mo yung mga girls dyan. Yung tito mo kasi, wala na siya. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Kevin at napalunok siya bago sinabing, "At least wala na siyang nararamdamang sakit ngayon, ma. Tumawag ka lang kung kailangan mo kami dyan." Kaklose kasi ni Kevin ang tito niyang na maalam. "Sabihin mo kay dad na mahal namin siya at si tita." "Sige anak." Ibinaba ni Kevin ang telepono at niyakap ng mahigpit ang kapatid. Nakatayo sila sa ganoong paraan hanggang sa pumasok si Lily. Hinatid nga muna ni Kevin ang mga kapatid sa kabilang kwarto habang kinuwento naman niya ang nangyari kay Lily. Hindi nga namamalaya ng dalawa na nakatulog pala sila ng magkatabi. Inilabas ni Tintin ang kanyang daliri at tumawa si Lily habang naghihintay sila at sinabi niya, "Kumain ka na ba, Tintin?" Umiling si Tintin at sabing, "Hindi pa po ako gutom." May nilagay nga si Lily sa aparato sa kamay ng bata at kinuha na nga niya ito ng vitals. Inilabas nga rin ni Lily ang kanyang stethoscope at pinakinggan ang baga at puso bago umiti kay Tintin. "Anong narinig mo?" tanong ni Tintin. "May train sa loob mo at ang sabi, choo-choo." Napahagik-gik nga si Tintin at hinawakan ni Lily ang ilong ng bata. "Okay, little girl, may mararamdaman ka bang sakit o hindi maganda?" "Wala naman po." Pinapapagod ka ba? Na parang gusto mong matulog?" "Medyo napagod lang pero hindi naman po ako inaantok." "Okay, baby. I need to run back upstairs. Dadalhin ka ni Ara para makapaglaro kay Jelly, okay?" Pagkatapos pumasok si Ara at Tintin sa kabilang kwarto, ay kinausap siya ni Amelia, ang madalas nagbabantay kay Tintin. "Pwede bang sabihin mo, Lily, kung anong nangyari at parang kinakabahan ka?" Bumuntong hininga si Lily at sinabing, "Kailangan ko pong makausap si Kevin pero mukhang kailangan ko munang i-delay dahil sa nangyari kahapon na namatay ang tito niya. May cardiac symptoms si Tintin. Kailangan niyang matignan ng isang cardiologist. Her color, heart rate, and lower activity shows me her heart is working harder. Sa ngayon, kailangan natin siyang painumin ng maraming tubig. Subukang pakainin." Nagpunta si Lily sa banyo bago ginising si Kevin. Ilang sandali pa ay umupo nga siya sa tabi nito sa kama at sinuklay ang buhok ni Kevin gamit ang kamay. Kinigising nga ni Lily si Kevin. "Kevin, gising na." Nagsimula na nga rin namang gumising si Kevin at naghikab ito sabay tanong na, "Oh, bakit gising ka na? Anong oras na ba?" Sagot naman ni Lily, "May kailangan tayong pag-usapan." Biglang sumeryoso naman ang mukha ni Kevin. "Teka, bakit? Anong problema? Bakit seryoso ang mukha mo dyan? Tungkol saan ba to?" Tuloy-tuloy nga niyang tanong. Huminga ng malalim si Lily sabay sabing, "Kailangan nating kausapin ang cardiologist doctor ni Tintin. Medyo hindi maganda ang kulay niya ngayon. Medyo mababa ang heart rate niya. Medyo mukhang matamlay din siya. Hindi rin si Lily kumain ng breakfast. Saka, hindi daw siya nagugutom eh. Hindi rin siya uminom ng maraming tubig." Lumapit si Kevin para kunin ang kanyang cellphone para tawagan ng nurse sa ospital at nag-iwan ng mensahe sa nurse na kailangan niya mismo ng doktor na tawagan siya. Ang magagawa na lang nila ngayon ay maghintay na makausap ang doktor at bantayan si Tintin. Nagpalit na nga si Lily at bumaba na nga. Dala ang phone ni Kevin habang naglilinis siya just in case tumawag si Doc. Pumasok si Kevin sa sala kung saan niyakap ni Lily si Tintin. Tumingala si Tintin at tinaabot siya ng nakangiti. "Hi, Daddy!" Bubuhatin na sana ni Kevin ang anak nang biglang nagring ang kanyang phone. Dali-dali naman niyang sinagot ang tawag. Naglakad siya papunta sa kabilang kwarto para hindi marinig ni Tintin ang usapan.
Pinaliwanag nga rin ni Kevin ang nangyari kay Doc. Sagot naman nito, natatakot ako na magsisimula siyang magpakita ng mga sintomas. Kailangan na siyang may schedule para sa heart operation sa susunod na linggo. Sa ngayon, kailangan mo si Tintin bantayan at obserbahan. Baka magpakita pa siya ng higit pang mga sintomas. Tawagan mo ko pabalik. Susubukan kong gawa ng paraan baka ma-schedule natin siya ng mas maaga. Balitaan kita mamaya. Want you to text me her vitals so you do them. I'd like them done every 4 to 6 hours unless she's really struggling. Pagbalik ni Kevin ay nag-aalalang sabi naman ni Lily. Kahit anong mangyari Kevin, alam kong kakayanin natin ito ng sama-sama. Nanatili sina Kevin at Lily sa bahay noong araw na yon at nakikipaglaro lang sa mga bata. Ilang beses nilang sinubukang pakainin at painumin si Tintin pero kukuha lang ito ng kaunti. Magkahalong sakit, lungkot at pag-aalala ang nararamdaman ng mga tao doon. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Kevin ang sinabing, "Tara, sakay tayo ng mga kabayo." Agad nagpadala ng text si Kevin kay Henry at sinasabi na ihanda ang mga kabayo. Tuwang-tuwa nga si Tony, Tintin at Lily sa pagsakay sa kabayo nang wala pa silang isang oras. Doon ay nagring ang phone ni Kevin. Si Doc tumatawag. Agad nga rin niyang hininto ang kabayo para sagutin. Agad nga rin silang bumalik sa bahay at saka dumiretso na nga sa ospital. Makalipas ang halos 2 oras ay huminto sila sa parking lot ng Children's Hospital. Napabuntong hininga si Kevin at inabot ni Lily ang kamay niya bago sinabing, "She's a fighter, Kevin. Alam kong kakayanin natin to." Napangiti na nga lang din si Kevin sa kahinalikan ng pisngi ng dalaga. "Salamat, Lily. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang bilis ng mga pangyayari. Dati, akala ko mag-isa lang ako pero kita mo nga naman, isang post lang pala at ibibigay ka ni Lord sa buhay ko." Marahang gumanti naman ng yakap itong si Lily. Nagnakaw pa nga si Kevin ng isang halik bago niya binuhat pababa si Tintin. Mukhang naghihintay ang doktor. Kailangan nating pumasok sa loob at alamin kung anong nangyayari, sabi ng dalaga. Agad nga rin silang sinalubong ng doktor at sisimulan na daw nitong i-examine si Tintin. Nagpabuhat naman si Tony kay Lily at bulong nito, "Tita Lily, natatakot po ako." Niyakap naman ito ng dalaga. Magiging okay din siya. "Alam mo namang malakas ang kapatid mong si Tintin, di ba?" Sagot naman ni Tony, "Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako natatakot. Kilalang kilala ko ang kapatid ko. Makakayanan niya yan." "Oh, bakit ka natatakot, Tony?" Tumingala ang bata sa dalaga at mahinang sinabing, "Na baka kasi umalis ka na lang din bigla katulad ni Mommy. Biglang ayaw niya sa amin." Muntik maluha si Lily sa mga narinig niya. Hindi nga rin siya agad nakapagsalita. Huminga muna ng malalim bago sabihin, "Tony, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Di hindi na ako nakakita ng cute na katulad mo pag ganun. Your mom was crazy to leave you. Kaya huwag ka nang matakot, Tony. Okay? Dahil hindi kita iiwan. Anytime din, pwede mo kong kausapin." Tumango si Tony ng maliit at sinabing, "Sige po, sabi mo yan, Tita Lily ha?" Bago isara ang kanyang mga mata at matulog. Naghintay si Lily hanggang sa makatulog nga si Tony. Bago siya lumapit kay Doc at kinausap. "Ano sa tingin mo, Doc?" Bumuntong hininga si Doc at sinabi ang initial findings niya. "What are you thinking?" Bumuntong hininga siya at sinabing, "Nag-aalala ko na kailangan ng maraming tests sa kanya. I also ordered for fluids and some blood work. I went over some things with Lily and I want to make sure this isn't a virus or something cause her not want to eat and drink. Kaya baka si Mr. Kevin kailangan mong magstay dito ng ilang araw." Nang matapos kausapin si Doc, ay umupo muna ang dalawa. Napansin naman ni Kevin na parang malungkot ngayon si Lily. "Bakit parang ang lungkot mo, babe?"
Niyakap ni Lily ang bisig ni Kevin. Saka hinalikan sa pisngi. Wala naman. May sinabi lang si Tony sa akin kanina and it broke my heart a little bit. Nagtataka naman si Kevin at napatanong na nga lang din ito na kung ano daw yun. Ipinatong ni Lily ang kanyang kamay sa pisngi ni Kevin at sinabing natatakot daw siya na baka iwan ko siya tulad ng ginawa ng kanyang ina. Hindi ko na-realize na naalala din ni Tony ang kanyang ina. Parang mahigit 2 years old pa lang si Tony noon. Sagot naman ni Lily, Kevin, maraming natatandaan ng mga bata na hindi natin alam. Pero sinabi ko sa kanya na lagi naman akong nandito para sa kanya. Kaso, alam kong hindi pa tayo matagal na magkakilala kaya wala akong karapatan na mangako sa kanya. Nakangiting sabi naman ni Kevin, kaya ba nagalit ka? Babe, huwag kang mag-alala. Wala akong intensyon na pakawalan ka pa. Hindi mo pa ba alam yun? Naguguluhang sabi naman ni Lily. Anong hindi ko alam? Na mahal kita. Oo, kailan lang tayo nagkakilala pero nung una pa lang kitang makita, alam kong ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. I love you too, Kevin. At mahal na mahal ko rin ang mga anak mo. Hinalikan ni Kevin ang dalaga. Ngumiti siya. You mean, itong dalawang adorable na anak natin? Yes, our children. Pumasok ang nurse para kunin si Tintin para sa kanyang to the echo at sinabing, sino ang sasama sa kanya? Sabi ni Kevin, ikaw na Lily, mas alam mo ang mga gagawin. Lumingon naman si Tony sa ama niya at mahinang tanong, magiging mommy na po ba natin siya one day? Lumingon si Kevin at tumingin sa ibaba para makita si Tony na nakatingin sa kanya. Umupo siya sa tabi nito at sinabing, gusto mo bang maging mommy siya? Tumango si Tony at sabing, mahal niya tayo, Daddy. Hindi tulad ng mommy namin. Bumuntong hininga naman si Kevin. I'm sorry, anak. Dahil hindi nagpakaina sa inyo ang tunay niyong mommy. Pero wag mong problemahin yun. Teka, may naalala ka pa ba sa kanya? Sagot naman ni Tony, not much. Naalala ko lang po dati na madalas siyang nakasigaw tapos nagagalit siya. Isa lang daw akong malaking pagkakamali. Binuhat ni Kevin ang kanyang anak at niyakap ito ng napakahigpit. Ilang segundo siya tumahimik bago sinabing, hindi ka isang pagkakamali, anak. Isa kang biyaya at mahal na mahal kita. Okay? Lagi mong tatandaan yan. Tumango si Tony at sinabing, alam ko po, Dad. Salamat. Si original mommy ay masama tapos si Tita Lily mabait. Palatawa tapos inaalagaan pa niya kami ni Tintin. Pinagluluto pa niya kami. Mahal na mahal niya tayo. Pinapasaya ka rin niya, diba, Tay? Sagot naman ni Kevin. Yes, anak. Masaya ako kapag nandyan siya. Ako tsaka si Tintin ay matagal nang gustong magkaroon ng mommy na mag-aalaga sa amin. Tapos, mukha pang dininig na ni Lord yung prayers namin kasi biglang dumating sa family natin si Tita Lily. Naghikab nga ang bata at humiga sa tabi ni Kevin. Mga 30 minutes ang lumipas nang bumalik si Lily at Tintin sa room. Si Kevin nakatingin sa bintana at malalim ang iniisip. Naglakad si Lily papunta sa kanya at sinabi ni Tintin, Nay Daddy! Agad namang kinarga ang bata. Hi baby girl, kamusta? Tapos na ba yung mga test nyo? Sagot naman ni Tintin. Tapos na po, healthy daw po ako, sabi ni Tita Lily. Agad na hinalikan ni Kevin ang bata. Binigay ni Kevin ang cellphone para manood si Tintin ng Cocomelon. So, may nakita ka ba sa Tudieco? Baling niya kay Lily. Chine-check pa daw yung result, sagot naman ni Lily. Si Kevin at Lily ay nagpatuloy sa pag-uusap habang hinihintay ang nurse. Napahagik-gik si Tintin sa kanyang pinapanood nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang nurse. Mga ilang oras pa daw bago makita ang full result. Nilagyan nga muna ni Tintin ng IV fluid na ibig sabihin ay dehydrated ang bata. Umupo si Lily sa gilid ng kama at ipinulupot ang kanyang kamay kay Tintin. Niyakap siya ng mahigpit. Bumuntong hininga si Tintin at yumakap pabalik bago ipinikit ang kanyang mga mata at natulog.
Ngumiti si Kevin at naglakad papunta sa kama bago yumuko para halikan ng goodnight kiss sa noo si Tintin. Tumingala siya sa mga mata ni Lily at sinabing, "May idea ka ba, Lily, kung gaano ka ka-amazing? Salamat sa pag-aasikaso sa amin, sa mga bata. Masayang-masaya kaming tatlo na nandyan ka." "Talaga lang Paano kung ayaw mo pala akong maging nanay nila?" Tumawa nga rin muna si Kevin. "Baliw, kung pwede nga lang pakasalan na kita bukas, kaso baka masyado kang mabilisan." Ngumiti si Lily at sinabing, "Bukas Di ba gusto mo na akong makilala ng parents mo?" "Oo nga, pero kung ikaw naman magiging asawa ko, worth it kahit magalit pa si ma'am." "Oh, Mr. Farmer, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal." Sabi nga ni Lily na kinikilig. Sagot naman ni Kevin, "Sana katulad ng pagmamahal kong umaapaw." Nagbeso nga silang dalawa at may sasabihin pa sana si Kevin nang bumukas ang pinto ng room. Tumingala si Kevin at nakitang pumasok sa kwarto ang doktor. Hinihintay na lang daw nila ang heart surgeon kung anong magiging result ng blood test. Tumayo naman si Kevin at lumabas muna ng room, kaya tinawagan si Henry. "Pre, kamusta yung mga bata? May result na ba? O kailangan talaga maoperahan si Tintin?" Sagot naman ni Kevin, "Hinihintay pa natin yung result ng blood test niya. Kamusta yung mga kapatid na babae ko dyan?" "Sila Ara at yung farm." Sagot naman ni Henry. "Nag-aalala sila para kay Tintin. Yung farm okay naman. Ikaw, kamusta dyan? Si Lily?" "Okay lang din naman kami. Sobrang maalaga niya talaga sa mga bata. Talagang papakasalan ko siya." Tumawa naman si Henry sa kabilang linya. "Mabuti at hindi ka na laging bubusangot." Sagot naman ni Kevin, "Hindi ko alam ang sinasabi mo, Henry, pero may papakiusap sana ako sa iyo Alam mo naman yung safe ko dun sa bahay, di ba? Nasa ilalim ng kama yung susi nun. Kunin mo yung singsing ni Lola. Ibigay mo sa akin bukas kapag hinatid mo yung mga kapatid ko papunta dito." Sabi ni Henry, "Seryoso ka na ba dyan, pre? Hindi mo binigay yun sa last mo Ibang-iba siya, Henry, sa mga nakilala ko at sa ex-wife ko. Alam kong si Lily, siya talaga ang nakatadhana sa akin at sasamahan niya ako hanggang sa pagtanda, sa hirap at sa ginhawa. Pakiramdam ko, siya talaga ang forever ko." Sagot ng kaibigan, "Okay, masaya ako para sa desisyon mo, bro." Pagkatapos ng ilang usap-usap, kay Henry ay ang ina naman niya ang tinawagan ni Kevin at ininform ang tungkol kay Tintin. "Ma, may isa na pala akong sasabihin." "Ano yun, anak? Mukhang seryoso ka." At sabi na nga ni Kevin, "Nay, nagpo-propose na po ako kay Lily gamit ang singsing ni Lola. Alam kong sasabihin mo na masyadong mabilis ang mga pangyayari, pero mahal ko talaga siya. Mahal niya rin ako at ang mga bata. I'm sure magugustuhan mo siya kapag na-meet mo." "Anak, nung sinabi mo pa lang na magpo-propose ka gamit ang singsing ng lola mo, alam ko nang siya na talaga. Mahal na mahal kita, anak. Tawagan mo ako pagkatapos mong nakausap ang doktor." Tinapos ni Kevin ang tawag at pumunta na nga para tignan kung anong mga sasabihin na panibago ni Doc. Tumating na pala yung surgeon at inexplain na kailangan ng agarang operasyon ni Tintin bukas. Kinabukasan, nagising si Kevin kay Tintin na humagigik. Tinignan ni Kevin ang phone at napagtantong 5:30 AM na pala ng umaga. Lumapit si Kevin sa anak. "Anak, hindi ba dapat tulog ka pa?" Hindi po ako antok, tay." "Sige anak, cartoons ang gusto mong mapanood." Tumingala si Tintin at sabing, "Yay!" Bumulong naman si Kevin sa anak. "Tintin, gusto mo bang maging bagong mommy mo si Lily?" Nagliwanag ang mata ni Tintin at ngumiti ito sa kanya bago sinabing, "Yes, I like Lily, my new mommy." Niyakap siya ni Kevin ng mahigpit at sinabing, "Nabuti anak." Biglang may nagsalita, "Magiging masaya po ako kapag naging mommy ko din siya," sabi ni Tony
na nagising din pala. Anong gagawin ng mga doktor para kay Tintin, Tay? Tumingin si Kevin sa kanyang anak na nakita na nag-aalala para sa kapatid. Bumuntong hininga siya at sinabing, kailangan nilang patulugin siya at magpa-test ngayon. Baka kailanganin siyang operahan ulit, buddy. Tumingala si Tony sa mga mata ng kanyang ama at sinabing, magiging okay naman po siya, di ba, Daddy? Ginulo ni Kevin ang buhok ni Tony at sinabing, kilala mo naman si Tintin, di ba? Malakas siyang bata, kaya kakayanin niya yan. Bigla namang umiyak si Tony. Oh, shh, anak, bakit? Natatakot po ko, Tay. Kasi, paano po kung hindi nila maayos yung pose ni Tintin? Lalaban tayo, anak, okay? Huwag ka nang umiyak. Tumango na nga lang din si Tony at pinunasan ang mga luha. Dumating nga sila Henry, Miles at Ara at mga kapatid ni Kevin bago ang operasyon kinabukasan. Isa-isang hinalikan nila si Tintin at pinalakas ang loob nito. Tuwang-tuwa naman ang bata. At makikipaglaro daw siya sa mga ito mamaya after ng operasyon. Nang pumasok na nga si Tintin sa operating room, ay kinakabahan ng lahat. Pero sinusubukan nilang pasayahin ang isa't isa. Lalo na si Henry ay kung ano-anong joke ang sinasabi. Pero napansin ni Kevin si Lily na kabado ang muka. Lumapit si Kevin dito at bumulong na magiging okay siya. Tumayo si Henry at sinabing, kukuha lang ako ng maiinom natin sa cafeteria. May mga gusto ba kayong ipabili? Nagsabi na nga sila. Samantala medyo matagal ang operasyon kaya hindi na malaya ni Kevin na nakatulog na nga rin pala siya. Hanggang sa sinabihan na nga sila ni Doc na tapos na ang operasyon, agad silang pumasok sa operating room. At hinintay na nga magising si Tintin. Pagkalipas ng ilang oras naman, ay nakangiting binuksan ni Tintin ang mga mata niya bago bumulong ng, "Hi Lily!" Dahan-dahang lumapit si Kevin sa likod ni Lily at yumuko para halikan din ang kanyang anak. Niyakap ni Kevin si Lily mula sa likuran habang sila ay nakatayo doon habang pinapanood itong nakatulog na muli. Sabi ni Kevin, "Mahal na mahal ka ni Tintin. Alam mo ba kung bakit?" Sagot naman ni Lily, "Mahal na mahal ko rin siya, Kevin. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. At kay Tony. Mahal ka rin naming lahat kasi ginawa mong tahanan ang bahay namin." Lumapit ang doktor at tinignan ang lahat ng vitals ni Tintin at sinabi na within 3 days ay kailangan ulit mag-undergo pa ng operation si Tintin dahil may mga kailangan pang procedures na gagawin. Mataas pa rin kasi ang pressure at mababa ang oxygen level ng katawan ni Tintin. Nagpasalamat sina Kevin at Lily sa doktor at saka niyakap ng mahigpit ang isa't isa ng ilang sandali. Iminulat ni Tintin ang kanyang mga mata at ngumiti sa kanila. Sabi niya, "Mukhang malungkot si Daddy. Kailangan mo ba ng hug?" Binitawan ni Kevin si Lily at niyakap ang kanyang maliit na anak. Bulong nito, "Lagi kong kailangan ng mainit mong yakap, anak." Nang matapos niya itong yakapin ng mahigpit, hinawakan niya ang maliliit nitong kamay sa mukha nito. Pumulong ng, "I love you, Daddy." Nang maglaon ng gabing yun, pagkatapos ng mahabang pakikipagtalo ni Kevin kay Tony, ay pumayag na nga rin ang anak niya na umuwi muna kasama sina Henry at Ara. Nakaupo sila habang pinapanood si Tintin na natutulog. Bumangon si Lily at lumakad na tumingin sa labas ng pintana. Saka mukhang malalim ang iniisip. Nag-aalala siya na baka hindi pa handa ang katawan ng bata sa susunod na operasyon. Nakita nga ni Kevin kung gaano nag-aalala ang dalaga. Kaya niya yan. Ngumiti si Lily sa kanya at sinabing, "Alam ko naman yon. Bilang nurse ng mga bata, kabisado ko na ang mga nangyayari sa ospital. Pero iba pala talaga kapag yung anak mo ang nandyan sa operation na yan." May dinukot sa kanyang bulsa si Kevin at inilabas ang singsing. Kinuha niya ang kamay niya at isinuot iyon sa daliri ni Lily. Nagbaba si Lily ng tingin
at saka bumalik sa mga mata ni Kevin. Halata ang pagkagulat sa mukha nito. Tumikim naman si Kevin. Iniisip ko na gawin na nating official na ina ka ng mga bata. Mahal kita at ganun din ng mga bata kaya will you marry me? Hindi na napigilan ni Lily ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mukha. Sa kamahinan niyang sabi, Oo naman Kevin, I will marry you. Papakasalan kita. Mahal na mahal kita at ang mga bata. Dahan-dahang nilapit ni Kevin ang mukha niya at binigyan ng isang malambot at matamis na halik si Lily. Napakaswerte ko at pumayag ka. Mas maswerte ako, Kevin, dahil hindi lang ikaw ang dumating sa buhay ko, kundi kasama pa ang cute na cute mong anak. Ngumiti si Kevin bago sinabing, balang araw, bibigyan natin sila ng mga kapatid. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Lily. Sabi naman ni Lily, I love that idea. Nag-aayos pa lang silang maghalikan muli nang biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang doktor kasama ang isa pang lalaki sa likuran niya. Sabi niya, Kevin Lily, this is Dr. Molino, ang cardiac surgeon. Sinimula ni Dr. Molino na talakayin ng detalyado ang plano. Ngayon naman ay kinabahan si Lily. Papunta na kasi ang mga magulang ni Kevin sa ospital. Lumapit si Kevin sa kanya. Sa kaniya kapat sinabing, Sure akong magugustuhan ka rin nila, babe. Kaya relax. Makikita din nila kung gaano mo kami inaalagaan at kamahal. Sinubukan ni Lily na huminga ng malalim at pakalmahin ang sarili. Maya-maya nga lang ay may kumatok sa pinto. Pagkatapos ay pumasok ang mga magulang ni Kevin sa room. Tumingin ito sa kama at binati ng apo. Ikaw din siguro si Lily. Welcome sa family namin. Sabi pa nga ng magulang. Natawa si Kevin sa tingin na pinadala sa kanya ni Lily. Hindi niya mapigilan. Mukha itong natulala. Sabi naman ng ama ni Kevin, Welcome Lily. Sana mas makilala ka pa namin ng lubusan. Namula ang dalaga at sinabing, Nice to meet you rin po. Pagkatapos ay agad nakipagkwentuhan ng matanda kay Tintin. Kinabukasan, nagising sina Lily at Kevin nang malapit ng mag 5:30. Humiga doon si Kevin habang mahigpit ang pagkakayakap kay Lily. Bulong nga rin niya, Sana maging okay ang araw na to. Bulong naman ni Lily, Everything will be fine. She's a fighter, remember? Bumaling si Lily para tumingin sa mga mata ni Kevin. Kayang-kaya ng anak natin yan. Sana ito na rin ang last surgery niya. Once she's well, she can help us pick out things for the wedding. Napangiti naman si Kevin. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Kahit maliit o engrandeng kasal, wala namang magbabago dahil mahal na mahal kita. Yun ang mahalaga. As long as masaya ka rin sa araw na yon. Ang operation ay tumagal ng 5 oras. 5 sa mga pinakakakilakilabot na oras sa buhay ni Lily. Ngunit ito ay sa wakas tapos na. Ilang sandali pa ay pumasok na nga ang doktor sa waiting room. Sabi ni Lily, Tell us she's okay. Ngumiti ang doktor at sumagot. Okay na siya. Maganda ang kanyang blood pressure at malakas ang kanyang puso. After ilang araw, balik na rin siya sa dati. Maayos na nga rin ang lahat. Kinagabihan, ay hawak-hawak ni Kevin ang kamay ng dalaga at sabing, Ngayong okay nang lahat sa atin, Tintin. Oras na siguro para magplano sa magiging future baby natin. Kailan mo ba gustong ikasal? Once na mailabas na natin dito sa ospital si Tintin, kahit yung mga close relatives lang natin ang invited. Intimate wedding. At mabilis lang naman yun. Sagot naman ni Kevin. Kasing bilis ba yan ng pagbago mo sa buhay ko? Ngumiti si Lily at binigyan ng isang matamis na halik si Kevin. At dumating na nga ang pinakahihintay nilang kasal. Sabi na nga ng pare, pagkatapos ng medyo mahaba-habang seremonya, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nagsigawan nga ang kanilang mga panauhin at naghalikan na nga. Nang matamis ang dalawa,
punong-puno ng pagmamahal. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Nakaupo si Lily sa harap ng balkonahe. Napangiti siya habang pinapanood si Kevin na tinuturuan si Tintin kung paano sumakay sa maliit na kalabaw. Ito ang unang pagkakataon na sumakay siya dito. Mahirap paniwalaan na 2 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang operasyon. Maayos na siya ngayon at talagang mabilis nga siyang lumaki. Okay din ang recovery niya. Maging mga doktor ni Tintin, nagulat nga sa mabilis na pag-recover ng bata. Umakyat si Tony sa hagdan at sinabing, "Ma, pwede ba dito muna si Chris? Maglalaro lang kami tapos iaayos din namin ang mga kalat namin." Tumawa si Lily at pinayagan ito. May bago kasi silang lipat na kapitbahay at ang mga anak nito ang laging kalaro nila Tony at Tintin. Nang pumayag, ay agad na nakipaghabulan si Tony sa kaibigan. Ipinatong naman ni Lily ang isang kamay sa kanyang nakaumbok na tiyan. Alam niyang hindi na ito magtatagal, ilang araw na lang at manganganak na nga rin siya. Pero makalipas ang ilang minuto ay nakaramdam siya ng sakit ng tiyan. Agad na tinawagan ng dalaga si Amelia. Sabi nga ni Lily, "Amelia, pwede mo ba akong tulungan?" "Anong meron?" "Sinisipa ni baby ang tiyan ko eh. Mukhang malapit na nga akong manganak." Pagkaraan ng ilang minuto ay lumabas nga si Tony at pinakuha siya ni Lily ng maiinom na ginawa kaagad ng bata. Pagkabalik ni Tony, "Ma, okay ka lang po ba? Parang may sakit ka eh." Ngumiti si Lily sa kanya at tumango. "I'm fine, Tony. Mukhang magkakaroon ka na ng kapatid very soon. Pwede mo bang tawagin si daddy mo na bumalik na dito sa bahay?" Agad namang tumakbo si Tony para tawagin ang ama. Nakarating na nga rin naman si Amelia. Tinanaw naman ni Lily si Kevin at halos tumatakbo na ito pabalik, buhat-buhat si Tintin. Sinagot ni Lily ang kanyang mga tanong nang makarating si Kevin sa balkonahe. "Kevin, mukhang lalabas na," sigaw nga ni Lily. Samantala, narinig naman nila si Tony na tinuturo sa doktor kung nasaan ngayon si Lily. Ilang beses sinubukan itong iiri ni Lily sa tulong ng doktor ay sa wakas, success. Sabi ng doktor, "Well, mukhang may gwapong-gwapo kang baby boy pero mukhang hindi pa tayo tapos." Naguguluhang sabi ni Kevin. "Ano pong ibig niyong sabihin, Dok?" Sagot naman ng doktor, "Teka, huwag niyong sabihin, hindi niyo alam na kambalang pinagdadalang tao ni Lily." Umiling si Kevin. Hindi nila alam dahil isa lang ang pinakita ng sonograms. Inutusan ng doktor si Lily na umiri ulit. At babae naman ang sumunod na lumabas. Nang matapos manganak si Lily, ay sabay-sabay na nga silang pumasok nila Tintin at Tony at excited na tinignan ng mga bago nilang kapatid. One big, happy family na nga sila. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Kevin at Lily. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Happy birthday po sa isa sa mga taga-subaybay natin na si Marites Henmy. Enjoy your day! Shoutout rin po sa mga sumusunod. Judy Templo, Zenzel Ficar, Magdalena Alamag, Jane Rosario, Merlina Aparta, Armina Adhani, Teresita de los Santos, Marilyn Roque, Lydia Cesar, Zenzel Ficar, Juvelin Romero, Kathy Chavez, Tita Sikinia, Cathy Chavez, Gilbert, Leticia, Carmelita Mendoza, Pasensya, Bajon, RDC, Meg, Juanita Kapati, Jane Rosario, Ostonalito, Christy, Yoli Dococo, Teresita Advincula,